So hello guys, welcome to my video po today. So ito, gawa lang ulit ng maikling video ulit. So yung gagawin kong topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. So bakit ko naisipan tong gumawa ng video? Kasi may napanood na naman akong video ni Epifanio Labrador. Hindi niya talaga tinitigilan ang Iglesia ni Cristo. So sa mga sinasabi niya, kung pansinin mo, isa sa mga sinasabi niyang kinukuhanan niya ng impormasyon at maling balita ay yung mga dating Iglesia ni Cristo or yung mga natiwalag sa Iglesia ni Cristo na sinasabi niya na kaya daw umalis ay nagliwanag ang kaisipan dahil nalaman nila, natuklasan nila yung maling aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya Mr. Epifanio Labrador, tatapatin kita. Ako, tiwalag din ako sa Iglesia ni Cristo. Kung totoong iglesia yung kausap mo, pakantayin mo yan ng ako yung Iglesia ni Cristo. Ako, kung pwede ka nga lang sanang kantayin dito, kakantayin ko dito yun eh. Kung talagang iglesia sila dati, dapat alam nila yung kantang ako yung Iglesia ni Cristo. At saka yung sa may yung kanta na, isa pa, yung kanta, yung number 94, kung di ako magkamali yung pamagat mo, sa Kahariang Malugod. Yun ang naalala ko noon na kanta ng Iglesia ni Cristo, last 10 years. Tapos yung number 7, kung di ako magkamali, yung title yata nun, ako ay lalakad sa iyong liwanag. Ngayon, tatapatan ko yung mga natiwalag na kakilala mo, na sinasabi mong nagsabi sa'yo. Hindi ko alam kung sino sila, pero pare-parehas lang kaming tiwalag sa Iglesia ni Cristo. At pare-parehas lang din kaming lumabag at sumuway, kaya kami kaya kami tiniwalag sa Iglesia ni Cristo. Iyan ang katotohanan. Hindi naalis yan sa Iglesia, hindi dahil sa nagliwanag ang kanilang kaisipan, kundi gumawa yan ng mali sa Iglesia ni Cristo. Sumuway yan sa kautusan ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang magulang. Basta sumuway ka sa patuntunan ng Iglesia, sa batas ng Iglesia ni Cristo na naayon sa Bible, hindi ka kukonsintihin yan. Ititiwalag ka yan. Pero ang Iglesia ni Cristo, hindi ka naman basta tinitiwalag yan eh. Kunyari, mga nakita ka, nag-inom mo, kung ano mga pinaggagawa mo, pagsasabihan ka muna yan. Pero once na kagaya sa'yo, di ba, nagmura ka sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Hindi ba humingi ka ng tawad nun sa kanila nung una, pinatawad ka? Eh ngayon, ginawa mo ulit, hindi mo tinigilan. Kaya dinimanda ka. Ngayon, isa ka rin namang, hindi ko din alam bakit kini-question mo, bakit sinasabi mong ginagamit nila yung korte. Eh siyempre, may pagbibintang eh. Pinagbintangan mo sila na ganito, may mga killer, kung ano-ano. Eh natural, mas maganda na mag-file sila ng kaso para lumabas yung katotohanan. Pero kung yung pagkukuhanan mo ng impormasyon na isa ay yung mga tiwalag sa Iglesia ni Cristo at puro mali ang sasabihin sa'yo, eh lalong lalaki lang yung ulo mo. Ayun nga lang problema. Tiwalag na nga sila, hanggang ngayon hindi pa rin sila tumitigil sa paninira sa Iglesia ni Cristo. Maniwala ka man sa akin, Epifanio Labrador, ako tiwalag ako sa Iglesia ni Cristo, naranasan ko yan. Hindi lang ikaw ay yung lumaban sa Iglesia ni Cristo at hindi lang ikaw nakaranas ng murahin ng Iglesia ni Cristo. Ako naranasan ko rin yan. Ang pagkakaiba lang natin, hindi mo tinitigilan. Ako, napagsisihan ko na yun. Kaya nandito ko ngayon, gumagawa ko ng content para sa Iglesia ni Cristo, para ipagtanggol din sila. Kasi kahit dito lang makabawi rin ako sa Iglesia ni Cristo, gawa ng malaki din yung pagkakamali ko. Pangalawa, birang pagrespeto na rin sa aking magulang kasi iglesia pa rin sila, yung nanay ko tsaka ibang kapatid tsaka yung nag-alaga, yung lola ko na nag-alaga at nagpalaki sa akin, namatay yun na diakonesa na Iglesia ni Cristo. Tsaka para mapatunayan mo rin, tanungin mo din yung tarjeta, kung alam nila yung tarjeta. Kung talagang totoo ba iglesia yan, baka mamaya sinasabi lang na dating iglesia o baka iniimpinto mo lang din naman para may magamit kang panira. Kaya lahat ng paninira mo sa Iglesia ni Cristo, patunayan mo. Pangalawa, at lahat ng kumalaban sa Iglesia ni Cristo hindi nagtagumpay. At lahat ng tumalikod sa Iglesia ni Cristo na gumawa ng kalokohan kaya natiwalag, lahat yun napariwara ang buhay. Halos napariwara ang buhay nila. Bumigat yung dalahin nila. Alam ko yan, naranasan ko yan eh. Nung nawala ako sa Iglesia ni Cristo, nung nawala ako sa talaan, nung natiwalag ako, or bago pa nga ako natiwalag eh. Naranasan ko yan. Napabarkada ako. Yan, pag-iinom, beer house, babae, sugal lang yata hindi ko nasundan, halos lahat na ng bisyo. So doon ko napagtanto na kung nag-focus ako sa Iglesia ni Cristo, hindi ko naabot yung mga ganong senaryo din. Baka mas
baka wala ako dito sa abroad. Baka nandyan ako sa Pilipinas. Kung inayos ko lang din sana yung buhay ko noon. Doon ko napagtanto na yung mga mali na iniisip ko noon na nabuo sa utak ko noon. Kasi dinan ako ng pagsubok sa buhay na hindi ko rin kinaya na sinisi ko ang Iglesia ni Cristo at ang tagapamahalang pangkalahatan. Pero dumating ako sa punto na naisip ko mali pala yun. Kaya yung mga tiwalag na pinaniniwala mo, mga fake news lang ang pinagsasabi sa iyo yan. Kung yan ang paniniwala na yun, kung yan ang sinasabi nila sa iyo. Pero kung nagkataon na natiwalag ako nung before 2000 at nagkakilala tayo na ginawa mo yan nung nakalipas na 10 taon, maring magkakampi tayo kasi binibira ko rin noon ng Iglesia ni Cristo. Hindi nga lang ako active sa social media noon, pero ngayon pinagsisiyang ko yun. Naisip ko at nalaman ko sa sarili ko na mali yun. Kaya yung sinasabi sa inyong ng mga tiwalag na may killer ng Iglesia, kung ano man, mali lahat yun. Natiwalag yan na dahil may nilabag na kautusan sa Iglesia. Kaya wag mong sisiraan ang Iglesia na wala ka namang patunay. Huwag ka na sana kung mapatunayan mo. Kaso paano mo patutunayan? Kasi puro mali-mali ang pinagsasabi mo. Hindi naman totoo. Huwag kang maniwala sa mga susul na yan. Kaysa maniwala ka sa mga nagsusulso sa iyong mga natiwalag sa Iglesia ni Cristo, mas mabuti pa, Brother Epifanio Labrador, aralin mo na lang ang aral ng Iglesia ni Cristo, yung 25 na talata. Para doon makikita mo kung ano talaga yung rules ng Iglesia ni Cristo. Kung bakit ganun na lang ang pagmamalasakit nila sa INC ng mga kaanib. Kung ikaw nga nagmura, tapos ikaw, pag pinagsalitan ka ng hindi maganda, magagalit ka. Kaya yun na lang masasuggest ko, aralin mo yung 25 na talata na yun. Aralin mo yung Iglesia ni Cristo para maliwanagan ka. Kasi kung minsan, kung sino pa yung malakas mag-usik, sila pa yung natatawag. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala sa mga natiwalag sa INC. Kung puro marli din ang pinagsasabi. So yan lang guys, hanggang dyan lang yung video po today guys. Maraming salamat guys.